Nakita ni Jesus ang isang maniningil ng buwis na silibay sa kanyang upuan. Isang taong kinamumuhian ng mundo, ngunit tinawag pa rin ni Jesus. Sundin mo ako, ang sabi ng Panginoon, nang may apoy sa kanyang mata. Iniwan ni Levi ang kanyang pera at mga libro, iniwan ang dating buhay. Tumayo siya at sumunod kay Jesus nang walang pag-aalinlangan. Naghanda siya ng malaking salo-salo kung saan dumating ang mga makasalanan. Ang mga guro ng kautusan at Pariseo ay nagbulungan ng may pagkondena. Bakit siya kumakain at umiinom? Maing kasama ng mga maniningil at makasalanan. Narinig ni Jesus ang kanilang bulong at sumagot ng banayad. Ngunit totoo, hindi ang malusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit tulad niyo. Hindi ako naparito upang tawagin ang matuwid na mayabang at malakas, kundi ang mga makasalanan, upang magbalik loob sila sa akin. Iangat ko ba ang buhay ko sa pamantayan ng iyong salita na dalisay? O ibababa ko ang iyong banal na utos sa kung ano ang kaya ng puso ko? Tinatawag ni Jesus ang makasalanan, ang nawalan, ang itinakwil din. Iwan ang lahat at sundin siya, hayaang mabuhay ang kanyang kaluwalhatian sa iyo. Iangat mo ako, Panginoon, itaas mo ako. Sa iyong salita ako'y mananatili, hindi ang aking daan, kundi ang iyong magpakailanman. Sunugin mo ang aking puso. Iangat ko ba ang buhay ko sa iyong salita? Tinatawag ni Jesus ang makasalanan, iwan ang lahat, hayaang mabuhay ang kanyang kaluwalhatian sa iyo. Walhatian sa iyo, walhatian sa iyo, walhatian sa iyo. Ang katotohanan, ang doktor ay dumating na. Ang tawag ay umangailingaw pa rin. Iangat mo ba ang buhay mo sa kanyang salita, at hayaang mabuhay ang kanyang kalulatian sa iyo.